Nagbabala ang Department of Information and Communications Technology o DICT sa tinatawag na internet traffic flooding sa November 5. Sa inilabas na abiso ng ahensya, pinag-iingat ang publiko laban sa isang uri ng cyber attack na tinatawag na Distributed Denial of Service o DDoS attack. Puntirya nito ang system ng ilang websites o apps para magbagal o maparalisa. Hindi naman ito data breach at walang mananakaw na personal accounts o data. Pero pinayuhan na rin nila ang publiko na official apps at websites lang ang gamitin at mag-abang lagi ng verified updates. Nakahanda na rin daw ang Oplan Cyber Dome ng DILG para protektahan ang iba't ibang online platforms. Kaugnay niyan, magkakausap natin si Julius Gorospe, ang cybersecurity expert ng DICT. Magandang tanghali po sa inyo, Sir Julius. Magandang tanghali po. Sir, para po mas maintindihan ng ating mga manunood, ano ho ba ang ibig sabihin ng tinatawag na Distributed Denial of Service o DDoS attack na binabantayan nyo nga po sa DICT? Ang DDoS po, isa po itong uri ng attack kung saan yung mga hackers ay nagpapadala ng maraming requests sa mga servers or sa mga digital assets na naandyan sa internet. So dahil po sa maraming sunod-sunod na request, ang nangyayari po, mapapansin natin na bumabagal yung mga services. Yung iba, sobrang dami, halos tumipigil. Pero itong mga itong mga ganitong pangyayari naman po, eventually, pag tumigil sila ng pag-attack, na bumabalik po sa normal yung operation ng mga services. And base po sa mga napag-alaman natin na mga intel or reports na may mga grupo dito sa Pilipinas na nagbabalak na gawin ito sa November 5. Why November 5? Yung November 5 po kasi tinatawag ito na Guy Fawkes Day. Isa po itong event na nagsimula sa UK noong 1600 na nagiging parang araw ng protesta na marami na pong gumaya dito sa buong mundo. Kaya every November 5, nagkakaroon po ng parang iba-ibang protesta. Ngayon, sa pagdating po ng digital age, dinala nila po itong protesta na to sa internet. Kaya ating November 5, nakikita po natin na merong mga nagkakaroon ng mga ganitong klaseng attack din sa mga services. Okay. So sa mga nakalipas na taon po, ano nang klase ng mga pag-atake ang ginawa ng hackers dito sa Pilipinas at paano po nakaapekto ito sa ating system? Nung napansin po natin noong 2012, nung lumabas yung ating anti-cybercrime law, nung pagdating ng November 5, nagkaroon po rin sila ng ganitong klaseng attack. So may mga inattack po sila na websites, tapos napansin po natin na ganun din. So ano yung in-expect natin na mangyari ngayon, ganun po yung nangyari noong November 5, noong 2012. So far, ano pa pong intel ang nakuha nyo? Anong klase? May kakaiba bang pag-atake? Mas grabe pa, paano makakaapekto ito sa mga websites at apps po? Well, so far po, may mga ilang grupo tayong napansin sa internet na nagre-recruit ng mga members para makisama sa kanila, makibahagi dun sa November 5. Pero napansin po natin, hindi sila yung mga international na grupo. So, puro mga local na grupo po yung napansin natin na nag-i-invite ng mga participants. Okay. Ang sinasabi niyo po ay araw ng protesta. So ito magkakaroon ng isang uri ng attack sa ating cyberspace. So ano bang nakikita niyong anong klaseng protesta, anong mensahe ang gusto nilang ipaabot? Well, base po sa mga nakita naming reports, parang karugtong po ito pagpapatuloy ng mga nakikita nating protesta during the past few months. May kinalaman sa politika, sa mga nangyayari sa ating
gobyerno. Pero ganun pa man po, katulad na banggit kanina, merong ang department natin, ang DICT, sa pangunguna ni Department Secretary Henry Aguda, meron po tayong sinimula na offline Paskong Sigurado. So para po mabawasan yung mga online scams, illegal online gamblings pagdating ng December. So dahil po doon, nakahanda naman yung ating mga iba-ibang agency sa gobyerno para tugunan or bantayan yung ating mga digital assets. Ito po yung Oplan Cyberdome. Kasama po doon yung Oplan Cyberdome at saka yung Oplan Paskong Sigurado. Oh, okay. At sa gitna po ng banta, gaano kaligtas yung mga personal na impormasyon at online accounts ng publiko? May dapat ho ba silang ikabahala? Alam niyo po, kahit naman walang nakaplanong attack sa November 5, tuloy-tuloy naman po yung pagpapaigting ng iba't ibang ehensya ng gobyerno para palakasin ang cybersecurity posture ng lahat ng ahensya. So, maasahan po natin na as days go by, lalong umiigting yung pagbabantay at saka paglalagay ng mga measures ng mga iba't ibang ahensya para protektahan ang mga data, especially mga personal information na pinagkakatiwala ng taong bayan sa mga ahensya ng gobyerno. Ano po ang mga dapat gawin ng publiko kung sakaling, sabi nyo nga, makaranas ng mabagal o hindi ma-access na websites at apps sa araw na yon? This will be on Wednesday, no? Yun ang ating maasahan, November 5. Maipapayo nyo rin ba, Sir Julius, na iwasan na lang kung kaya munang gumamit ng e-wallets at online banking apps? Well, hindi naman po siguro. Pero of course, pag napansin natin na yung isang service na kailangan natin i-access ay bumabagal, baka pwedeng ipagpaliban muna ng konti at subukan siya sa ibang oras. Pag masyadong importante naman po o critical yung service na kailangan at hindi nila makuha siya online, pwede naman po tumawag or dumiretso dun sa ahensya na sa nila kailangan ng tulong. May pakikipag-ugnayan po ba ang DICT sa ibang ahensya o international partners para masiguro ang seguridad ng ating cyberspace? Yes po. Katulad po nung isang linggo, naglabas na kami ng advisory para i-notify lahat ng ahensya ng gobyerno para maghanda dito sa in-expect natin na November 5 na incident. Yung mga law enforcement agencies po natin, kasama na ang NBI, PNP, at saka yung CICC, nakaabang na rin po sila para dito sa 5 na incident. Muli, Sir Julius, paalala lamang po sa ating mga netizen para maiwasan nga maging biktima o maging bahagi ng mga illegal online activities. Yes po, salamat po. November 5 or not, lagi po natin pinapaalala sa ating mga kasama sa Pilipinas, mga fellow Filipinos, na lagi po tayo dapat mapanuri pag gumagamit tayo ng internet. So hindi tayo dapat basta-basta nagtitiwala at halos lahat ng aspeto ng buhay po natin ngayon, meron ng narating na ng digital. Pero ganun pa man, dapat lagi po tayong mapanuri doon sa mga gagawin natin online. Marami pong salamat, DICT Cybersecurity Expert Julius Gorospe.